A day in my life as a full-time content creator mom. Hi mga mare, samahan nyo naman ako ulit sa aking panibagong araw. Tanghali na nga at ako'y gumagayak na sa walang katapusang gawaing bahay. Tinapon ko na nga itong mga napanis naming pagkain at kakainin din naman yan ng pusa at asong gala. Bago nga ako magsimulang maghugas ng mga plato ay nag-refill muna ako nitong Joy dahil paubos na ang aming dishwashing. Maingay nga pala itong pag-voice over ko mga mare dahil umuulan dito ngayon. Mahigit isang buwan nga mga maring hindi ako nakapag-upload ng mini vlog dahil sobrang busy talaga ako mare. Itong video nga pala mga mare ay matagal ng tambak dito sa aking gallery at ngayon lang ako makakapag voice over ulit. Kailangan ko na nga palang mag-edit dahil halos hindi na ako makapag-upload dito sa aking page. At dahil sa dami na ng nakatambak na video sa aking gallery ay kailangan ko na ring magbawas. Susubukan ko talagang makapag-upload araw-araw mga mare dahil sayang ang panahon. Kahit kunti pa lang ang aking followers at views ay magtsatsaga talaga ako dito mag-upload araw-araw mga mare. Lahat naman ng content creator ay nagsisimula sa wala. Basta't masipag ka lang, ang lahat ay magbubunga din. Huwag tayong magmadali dahil hindi natin mamamalayan na naroon na pala tayo sa ating mga pinapangarap. Pangarap ko nga pala mga mare maging isang successful na content creator. Dahil sa aking kapapanood ng mga mini vlogs ay sobra akong na-inspire sa aking mga iniidolong vloggers. Tulad sa akin na nasa bahay lang at nag-aalaga ng mga anak. Isa rin sa mga dahilan mga mare ay gusto ko talagang magkaroon ng extra income dahil hindi talaga sapat ang kinikita ng aking asawa. Pinasok ko talaga itong vlogging dahil hindi ko na kailangan iwan ang aking mga anak at pwede kong sabayin habang nasa bahay lang. Gustuhin ko mang magtrabaho ay hindi pa pwede dahil maliliit pa ang aking mga anak kaya ito lang muna ang aking naisip. Sa panahon ngayon mga mare ay kailangan mo na talagang maging praktikal at gusto ko rin makatulong sa panggastusin namin araw-araw. Mahirap talaga pag isa lang ang kumikilos sa isang pamilya lalo na't maliit lang ang kinikita. Mas maganda talaga bilang babae ay marunong ka rin dumiskarte sa buhay lalo na't may mga anak ka nang nag-aaral. Anyways mga mare, nang matapos na nga akong makapaghugas ay inilagay ko na ito sa mga lagayan. Pagkatapos ko nga doon sa kusina mga mare ay pumunta muna ako dito sa kwarto upang tingnan ko may mga kalat ba. At dahil wala nang masyadong ligpitin kaya dumiretso na ako dito sa sala. Habang hindi pa nga nagmomoryot itong bunso ko ay naisipan ko nang magsampay dito sa labas. Pinili ko nga muna yung mga tuyo na para yung iba na lang yung isampay ko. Mabilisang kilos talaga ang ginagawa ko mare dahil baka biglang umiyak na ang bunso ko. Dahil pag umiyak kasi yun siguradong hindi ako makakatapos sa aking ginagawa. Ganyan talaga ang buhay ng isang nanay pag maliliit pa ang mga anak. Alam kong makaka-relate kayo dito mga mare. Hindi nga nagkasya yung sampayan kaya dito muna ako sa likod magsasampay mga mare. Tinanggal ko nga muna itong mga nakasampay na basahan dahil tuyo na. Hindi pa nga ako tapos magsampay ay parang tumutulo na yung ulan. Kaya ayan, nagdalawang isip tuloy ako kung kukunin ko na ba yung mga damit. At dahil mahina pa lang naman kaya hinayaan ko lang muna. At habang hindi pa nga umuulan ay nagsimula na ako magwalis dito sa aming harapan. At dahil parang lalakas na yung ulan kaya tinanggal ko na yung mga damit. At dahil mahaba na nga itong video ko mga mare, hanggang dito lang muna. Please follow for more. Maraming salamat.